Magandang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang ponemang soprasegmental. Ano ang ponemang soprasegmental? Ang ponemang soprasegmental ay ponemang kinakatawan ng notasyon at iba pang simbolong may kahulugan. Ibig sabihin, pag sinasabi nating notasyon, ito ay mayroong kaugnayan sa mga bantas na ating ginagamit sa ating pakikipag-usap o pakikipagtalastasan. Ito ay mahalaga para sa mabisang pakikipagtalastasan. Ang ponemang soprasegmental ay mahalaga sa ating pakikipag-usap. Ito rin ay nakatutulong upang maging mas maliwanag at maparating natin ang ating damdamin o pagpapahayag sa taong ating kinakausap. Ano-ano ang mga ponemang soprasegmental? Una, intonasyon, tono, at punto. Ano ang ibig sabihin ng intonasyon? Ang intonasyon ay tumutukoy sa pagtaas at pagbaba na iniuukol sa pagbigkas ng pantig sa salita na maaaring makapag-iba ng kahulugan ng mga salita maging ang mga ito man ay magkapareho ang baybay. Ang tono ng pagsasalita ay nagpapahayag ng tindi ng damdamin, samantalang ang punto naman ay regional na tunog o accent. Halimbawa, ang ganda ng tula. Ang pangungusap na yan ay nagtatanong o nagdududa. Ang ganda ng tula. Yan ay nagsasalaysay. Ang ganda ng tula. Ang pangungusap na yan ay nagpapahayag ng kasiyahan. Kung inyong napupuna, ang tatlong pangungusap ay pareho, ngunit iba-iba ang mga bantas na ginamit. Ang unang pangungusap ay gumamit ng tandang pananong, ang ikalawa ay gumamit ng tuldok, samantalang ang ikatlong pangungusap ay gumamit ng tandang padamdam. Ano ang kahalagahan ng intonasyon sa pakikipagtalastasan o pakikipag-usap? Una, sa pamamagitan ng tamang pagbigkas at tono ay naipahahayag ang damdaming nakapaloob sa pangungusap. Ikalawa, maaaring makapagpahayag ng iba't ibang damdamin at makapagbigay ng kahulugan o makapagpahina ng usapan. Yan ang kahalagahan ng tamang pagbigkas at tono. Dapat tama ang iyong pagbigkas kung ang pahayag ay nagtatanong at nagtatapos sa tandang pananong. Kung ito naman ay nagtatapos sa tandang padamdam, kinakailangan mo rin itong basahin ng may buhay. Ang tamang pagbigkas at tono ay nakatutulong sa pakikipagtalastasan sapagkat naipahahayag ang damdaming nakapaloob sa pangungusap. Ang ikalawang ponemang soprasegmental ay diin at haba. Ang haba ay tumutukoy sa haba ng pagbigkas na iniuukol ng pagsasalita sa pantig, samantalang ang diin ay tumutukoy sa lakas ng bigkas sa pantig ng salita. Halimbawa, ang salitang buhay. Ang salitang buhay ay pwede nating bigkasin ng buhay at buhay. Ang unang buhay na ang unang pantig na B at U na bu ay nasa malalaking titik ay may kahulugan na life sa Ingles. So, ang pagbasa niyan ay buhay. So, sa paglalagay natin ng diin, pwede nating gamitin ang lahat malalaking titik o kaya pwede nating gamitin ang stress, simbolong pahilis sa itaas ng
pantig. So, buhay, ibig sabihin ay life. Halimbawang pangungusap, ang buhay ng tao ay isang biyaya na bigay ng Diyos. Sa ikalawang salita, ang pagbasa dyan ay buhay. Kung inyong napuna, ang huling pantig na hay, H, A at Y ay lahat malalaking titik. So dyan, yung stress natin o yung diin natin, buhay. Mabilis ang pagkabigkas. Ibig sabihin, buhay, sa Ingles, alive. Halimbawang pangungusap, buhay na buhay ang bayanihan sa ating bansa, lalong-lalo na sa panahong ito ng pandemya. Iba pang halimbawa, yan, tubo. Dahil ang T at U ay lahat malalaking titik, diyan tataas ang iyong boses. Tubo. Ibig sabihin sa Ingles ay pipe. Halimbawang pangusap, malaki ang tubo ng tubig na ginagamit sa bahay ko. Hindi mo pwedeng sabihin na malaki ang tubo ng tubig na ginagamit sa bahay ko. Ikaw ay hindi maiintindihan kung ganyan ang iyong pagbigkas ng salitang iyan. Okay, sa kabilang dako naman, ang nasa huli, ang pagbasa dyan ay tubo. Kung inyong napuna, ang B at O, at hindi yan body odor ha, tubo. Ang B at O ay lahat malalaking titik. So, mabilis ang pagkabasa. Ibig sabihin dyan ay sugar cane. Ginagamit. Ang tubo ay ginagamit sa paggawa ng asukal. Ano ang kahalagahan ng haba o diin sa pakikipag-usap o pakikipagtalastasan? Una, nagkakaroon ang salita ng iba pang kahulugan kahit, yan ay K, kahit pareho ang baybay nito. May mga salita na pareho ang baybay, ngunit magkaiba ang kahulugan. Ikalawa, nagbabago ang kahulugan ng salita dahil sa diin. Ang ikatlo at huling ponemang suprasegmental ay hinto o haba. Ano ito? Ito ay saglit na pagtigil sa pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensaheng ipinahahayag. Ano ang hinto? Ang hinto ay paghahati ng salita na gumagamit ng sumusunod na mga pananda. A. Kuwit o kama. At B. Pahilis o slash. Halimbawa, hindi maganda ang bagay na yan. Kung inyong napuna, walang anumang bantas ang pangungusap na ito, maliban lamang sa tuldok sa hulihan. Sa makatwid, ang sinasabi niya na hindi maganda ang isang bagay. Ngunit, tingnan ninyo ang ikalawang halimbawa. Kung inyong napupuna, merong kuwit pagkatapos ng salitang hindi. Kaya ang pagbasa nito ay, hindi. Maganda ang bagay na yan. Sinasabi niya na ang isang bagay ay maganda. Tingnan ninyo ang dalawang halimbawang ito. Kung inyong napupuna, nagkakaiba ang kahulugan ng dalawang pangungusap dahil lamang sa kuwit na ginamit. Iba pang halimbawa, Erich, Edrich, sila ang mga kaibigan ko. Ipinakikilala niya kina Erich at Edrich ang kanyang mga kaibigan. Tingnan natin ang ikalawang halimbawa. Sa ikalawang halimbawang ito, kung inyong mapupuna, walang kuwit na ginamit. Kaya ang pagbasa ay, Erich, Edrich, sila ang mga kaibigan ko. Ibig sabihin, ipinakikilala niya kay Erich, Edrich ang kanyang mga kaibigan. Sa makatwid, ang unang halimbawa ay tumutukoy sa dalawang tao na sina Erich at Edrich, samantalang sa ikalawang pangungusap, tumutukoy lamang ito sa iisang tao. Ano ang kahalagahan ng hinto
o antala sa pakikipag-usap o pakikipagtalastasan. Una, mas magiging malinaw ang mensaheng nais iparating sa kausap kapag angkop ang paggamit ng hinto o antala. Ibig sabihin, ikaw ay mas maiintindihan ng taong iyong kinakausap. Ikalawa, nagbabago rin ang diwa o kahulugan ng pangungusap dahil sa hinto o antala. At yan ay ipinakita sa mga pangungusap na ibinigay kani-kanina lamang. Dadako tayo sa bahaging suriin ng inyong module. Sa bahaging ito, malalaman ninyo kung ano talaga ang kahalagahan o gaano kahalaga ang paggamit ng ponemang suprasegmental sa pakikipag-usap o pakikipagtalastasan. Narito ang isang sitwasyon. Sina Mara at Clara ay matalik na magkaibigan, ngunit dahil sa pandemyang nangyayari sa lipunan ngayon, ay hindi na sila masyadong nakikita. Kaya, naisipan nilang magsulatan na lamang. Sa hindi inaasahang pangyayari, ang kanilang pagkakaibigan ay nauwi sa bangayan dahil lang sa isang sulat na ipinadala ni Mara kay Clara. Ano kaya ang nilalaman ng sulat ni Mara kay Clara? Pakinggan mo at babasahin ko. Poblasyon, Valencia City, Bukidnon, Marso 25, 2021. Mahal kong Clara, kumusta ka na? Natanggap ko ang pinadala mong sulat sa akin. Mabuti naman ang kalagayan ko rito? Napaluha ako nang nabasa ko ang sulat mo. Nagagalak ka na naging magkaibigan tayo. Hindi ako ang nagagalak na magkaibigan tayo. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na nagtagpo ang ating landas. Marami akong nakilala rito. May isang tao na aking napalagayang loob at naging magkaibigan kami. Ikaw marami ka ng mga kaibigan. Nagmamahal, Mara. Narito ang sagot ni Clara kay Mara. Barangay 1, Malaybalay City, Bukidnon, Marso 25, 2021. Mahal kong Mara, anong nangyari sa'yo? Bakit bigla kang nag-iba? Hindi ko nagustuhan ang naging sulat mo sa akin. Hindi ka nagagalak na ako ang iyong naging kaibigan? Mas mabuti sigurong tapusin na natin ang ating pagkakaibigan. Sa bagay, nag-iba ka na nga dahil mayroon ka ng nobyo. Hanggang dito na lang. Ang iyong dating kaibigan, Clara. Pagkatapos kong basahin ang liham, narito ang gawain na dapat mong sagutin. Panuto. Batay sa liham na nabasa, ibigay ang kasagutan sa sumusunod na tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Unang bilang. Ano ang isinasaad ng mga sinalungguhitang salita at bantas sa liham ni Clara? A. Ang mga sinalungguhitang salita at bantas ay hindi angkop kaya nagkaroon ng hidwaan ang magkaibigan. B. Ang mga sinalungguhitang salita at bantas ay angkop kaya nagkaroon ng hidwaan ang magkaibigan. C. Ang mga sinalungguhitang salita at bantas ay nagsasaad ng magagandang mensahe. D. Ang mga sinalungguhitang salita at bantas ay nagpapahayag ng sama ng loob. Ang tamang sagot dito ay titik A. Kalawang tanong. Ano kaya ang dahilan ng pag-aaway ng magkaibigan? A. Ang magkaibigan ay nag-aaway dahil sa isang lalaki. B. Ang magkaibigan ay nag-aaway dahil sa online barter. C. Ang magkaibigan ay nag-aaway dahil sa maling gamit ng bantas ng mga salita. D. Ang magkaibigan ay nag-aaway
dahil sinabihan siyang nagpositibo sa COVID-19. Katlong bilang. Kung ikaw si Clara, magagalit ka ba sa sulat na natanggap mo? Bakit? A. Hindi, dahil matalik ko siyang kaibigan. B. Hindi, dahil naiintindihan ko ang kanyang sulat. C. Oo, dahil nasaktan ako sa kanyang sulat. D. Oo, dahil may galit ako sa kanya. Ang tamang sagot ay titik C. Oo, dahil nasaktan ako sa kanyang sulat. Sa bahaging ito, hindi ako nagagalak na maging kaibigan mo. Paano mo ito gagawing tama upang hindi masaktan si Clara? A. Hindi. Ako ang nagagalak na maging kaibigan ka. B. Hindi ako ang nagagalak na maging kaibigan mo. C. Hindi ako nagagalak na maging kaibigan mo. D. Hindi ako nagagalak na maging kaibigan mo. Ang tamang sagot ay titik A. Hindi. Ako ang nagagalak na maging kaibigan mo. Ikalimang bilang. Mas mabuting tapusin na natin ang ating pagkakaibigan. Ano ang ibig sabihin ng linyang ito? A. Ayaw ko nang maging kaibigan ka. B. Ayaw ko nang maging kaibigan ka. C. Ayaw ko nang maging kaibigan ka. D. Ayaw ko nang maging kaibigan ka. Ang tamang sagot ay titik A. Ayaw ko nang maging kaibigan ka. Ngayon, idadako tayo sa pagyamanin. Panuto. Basahin at unawaing mabuti ang sumusunod na pangungusap na naglalaman ng parehong salita ngunit magkaiba ang kahulugan. Ibigay ang kahulugan ng bawat salita na maaaring nasa wikang Ingles batay sa pagkagamit nito sa pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ginawa na ang unang bilang para sa iyo. Narito ang unang bilang na ginawa para sa iyo. Bukas pa kaya ang silid-aklatan ngayon? Kung hindi, bukas na lang ako pupunta upang magbasa ng mga bagong tula. Ibig sabihin ng bukas na sa malalaking titik ang KES ay open. Samantalang ang bukas na kung saan ang B at U ay nasa malaking titik, bukas sa Ingles tomorrow. Kalawang bilang. Hiram lamang ang buhay ng tao, kaya hanggat buhay tayo ay magpakasaya. So, anong ibig sabihin ng buhay? Ibig sabihin ay life sa Ingles. Samantalang ang buhay, ibig sabihin ay alive. Ikatatlong bilang. 7 sa mga pulis ang gumamit ng pito. So, 7, ang ibig sabihin ng 7 ay 7. Samantalang ang pito ay whistle. Ikaapat na bilang. Ang saya ng mukha ni Cherlyn dahil nakakita siya ng bagong saya. Ibig sabihin ng saya. Saya, happy. Tapos saya ay skirt. Ikalimang bilang. Si nanay ay gabi na nang namitas ng gabi. Gabi, sa Ingles, night. Gabi, root crops or isang uri ng halamang ugat. Binabati kita sa iyong ipinakitang kahusayan. Ngayon ay dadako tayo sa bahaging isa-isip ng iyong module. Pagkatapos sagutin ang mga gawain, marapat lamang na iyong matutunan ang mahahalagang kaisipan sa araling ito. Buksan ang isipan at palawigin ang iyong kaalaman upang lalong maiintindihan ang pinag-aralan. Ipaliwanag ang sumusunod. Unang bilang.
Ipaliwanag ang kahalagahan ng paggamit ng ponemang suprasegmental. Ang iyong sagot ay maaaring ganito. Mahalaga ang paggamit ng ponemang suprasegmental sapagkat mas magiging malinaw at mas maiintindihan tayo ng ating kinakausap. Kung wasto ang iyong tono, bigkas at hinto sa pakikipag-usap o pakikipagtalastasan, maiiwasan ang hindi pagkakaunawaan ng dalawang panig na nag-uusap. Ikalawang bilang. Paano kaya naging mahalaga ang paggamit ng ponemang suprasegmental sa pakikipag-usap? Pwede ang iyong sagot ay ganito. Naging mahalaga ang paggamit ng ponemang suprasegmental sa pakikipag-usap sa pamamagitan ng paggamit nito ng wasto. Sa pamamagitan din ng pagkakaroon ng kaalaman tungkol dito ay makatutulong din upang maging wasto at mas maintindihan tayo ng mga taong ating kinakausap. Napakahusay ang ipinamalas mong kagalingan sa ponemang suprasegmental. Ngayon ay dadako tayo sa bahaging isagawa ng iyong module, Gawain A, nakatuon sa diin. Panuto, basahing mabuti ang sumusunod at tukuyin ang diin ng salita sa bawat bilang batay sa kahulugang nakatala sa panaklong. Gamitin ito sa makabuluhang pangungusap. Ulitin ko, gamitin ito sa makabuluhang pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Sundin ang halimbawa sa ibaba. Halimbawa, kaibigan, friend. Ang pagkasulat, ang titik B at I ay nasa malalaking titik. Pangungusap, ang tunay na kaibigan ay maaasahan sa oras ng pangangailangan. Magsimula ka rito. Unang bilang. Kaibigan, ibig sabihin mutual friend, lover. Ang tamang sagot ay kaibigan. Ang G, A at N ay nasa malalaking titik. Kaibigan. Lover. Pangungusap. Natagpuan niya ang kanyang kaibigan nang siya'y tapos na sa pag-aaral. Kaibigan at hindi kaibigan. Ikalawang bilang. Paso. Flower pot. Ang S at O ay nasa malalaking titik. Isulat dyan sa inyong sagutang papel ang tamang sagot. Ang P at A ay nasa maliliit na titik. Ang S at O ay nasa malalaking titik. Ang pagkabasa ay paso, flower pot, pangungusap. Pwede ninyong baguhin ang inyong sagot dyan. Nakabili ka na ba ng paso para sa bulaklak na ibinigay ko sa iyo? Napakahusay! Ngayon ay dadako tayo sa gawain B, sa haba. Panuto, basahin ang mga salita. Pagkatapos, bumuo ng mga pangungusap na magkaiba ang kahulugan dahil sa ponemang suprasegmental na haba. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Isa sa mga halimbawa ay aso. Kahulugan nito, aso, malit na titik ang A, S at O ay malalaki, ibig sabihin ay usok. Pangungusap, kapag nakapili na ng bagong Santo Papa, lalabas na sa usukan ng Vatican City ang aso. Kahulugan ng aso, isang uri ng hayop. Pangungusap, ang aso ay itinuturing na pinakamatalik na kaibigan ng tao. Ikalawang bilang. Hamon at hamon. Ang una ay hamon. Malalaking titik na M-O at N dahil dyan ang diin. Hamon. Isulat dyan sa inyong sagutang papel na ang titik H, A ay maliliit, ang M-O at N ay maliliit, ang malalaki. Hamon. Ang pagkabasa ay hamon, pagkaing gawa sa karne ng baboy. Pangungusap. Pwede ninyong baguhin o gumawa kayo ng inyong sariling pangungusap. Nakakain ka na ba ng hamon? Kalawa. Hamon.
Ang malalaking titik ay ang H at A, samantalang ang M, O at N ay maliliit. Hamon, ibig sabihin, challenges. Pangungusap, kailangan mong harapin ang mga hamon sa buhay upang ikaw ay magtagumpay. Hindi mo pwedeng sabihin, kailangan mong tanggapin ang mga hamon sa buhay upang magtagumpay. Kung hindi, ikaw ay hindi maiintindihan ng iyong kinakausap. Pakisulat ng inyong sagot sa sagutang papel. Binabati kita sapagkat malapit mo nang matapos ang module na ito. Gawain C, antala, panuto. Basahin ang sumusunod na mga pahayag at ibigay ang kahulugan nito. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Halimbawa, Padre Martin, ang tatay ko. Kahulugan, ipinakikilala mo ang iyong tatay sa isang pare at kay Martin. Magsimula ka rito. Unang bilang, isulat sa iyong sagutang papel. General ang tatay ko. Isulat dyan ang kahulugan. Pwede mo itong baguhin. Sinabi niyang ang kanyang tatay ay isang general. Ikalawang bilang, hindi, bawal ang tumawid sa tulay. Ang kahulugan, pwede mo ring baguhin dyan sa iyong papel. Sinabi niyang bawal tumawid sa tulay. O kaya iginigiit niya na bawal tumawid sa tulay. Binabati kita sa iyong pagpasensya. Ngayon ay dadako tayo sa gawain D, panuto. Ipaliwanag ang sumusunod na katanungan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Unang bilang, nagbabago ba ang kahulugan ng mga pangungusap dahil sa ponemang suprasegmental? Ipaliwanag. Ang sagot ay pwedeng ganito. Pwede mo rin itong baguhin o kaya gumawa ka ng sarili mong sagot. Oo, nagbabago ang kahulugan ng mga ponemang suprasegmental sapagkat may mga salitang pareho ang baybay, ngunit magkaiba ang kahulugan. Ang diin at tono rin ay nakapagpapabago sa kahulugan ng isang pangungusap. Marapat lamang na sa pakikipag-usap, dapat tama ang pagbigkas ng salita, tama ang tono at paghinto upang ito ay mas maiintindihan at hindi makalikha ng hidwaan sa dalawang panig na nag-uusap. Ikalawang tanong, gaano nga ba kahalaga ang ponemang suprasegmental sa pagbuo ng pangungusap? Maaaring ang iyong sagot ay ganito. Napakahalaga ng ponemang suprasegmental sa pagbuo ng pangungusap sapagkat ito ay makapagbibigay linaw. Mas maiintindihan din ito ng mga taong babasa nito. Napakahusay ang iyong ginawa. Ngayon ay tutungo tayo sa tayahin. Pagsasanay una, panuto, hanapin